Okay, look into your heart and you will know the truth of the situation. It's safe to admit the truth to yourself. So, makakabuting aminin mo yung katotohanan sa iyong sarili, for we will support and guide you through any necessary changes. Okay? So, ang sabi ng iyong gabay, susuportahan ka nila at gagabayan ka nila sa mga pagbabagong kinakailangan. Lean upon us for courage and the strength to take good care of yourself. Focus only upon your true desire and they come to you upon angel's wings. Oh. Mag-focus ka lang kung ano yung totoong gusto ng iyong puso. Okay? At darating sa iyo ang mga pakpak ng anghel. Okay? So, sundan natin ito, no? So, yan po ang una mong message. Maging tapat ka sa iyong sarili. Okay? So, July 11, happy birthday to you. And I wish na nasa maayos kang sitwasyon. Oh, mukhang may third party situation. Ito yun. Yan. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Third party situation. Other people may be interfering with the relationship and dimming its full potential. Ala, may ibang may ibang tao na maaaring nakakaalam sa ugnayan na ito at nagpapailalim sa buong potensyal nito. Dimming, ibig sabihin nagpapadilim, tama ba ako? So, may connection. Yung third party situation at ang ibang mga tao ay maaaring nakakaalam. So, kumbaga, other people may be interfering. So, nakakaalam, di ba? Tama ba? Sa ugnayan. Mukhang hindi ko sinasabing may third party kung meron kang karelasyon, ha? Ano lang, kapain mo. Pero kasi sabi nung angels mo dito, di ba? Be honest to yourself. Okay? So, baka may third parting sa sitwasyon, ayan ba, ang bilis Ang bilis ng may nalaglag. Uy, so tingnan natin. Naku, go back to you. Yan. O, diba? Go back to you daw. So, magbalik ka sa iyong sarili. Close your eyes if you feel your thoughts drifting because of too much noise or too much to do. So, sara mo yung, ipikit mo yung mga mata mo kung feel mo na parang nalulunod ka na sa sobrang ingay ng mundo o sa marami kang ginagawa. Gradually shift attention to yourself. So, bigyan mo ng shift yung sarili mo. Away from your thoughts and the things around you. Yung sa mga naglalaro dyan sa isipan mo or sa mga bagay na nasa paligid mo. Feel your attention shifting to you. So, damahin mo yung attention ng ano yung shifting? Hirap i-explain. Wait lang ha. Mamaya, i-ano natin. You can use the center of your focus, a part of your body in which you feel safe and calm. The things outside of you
lost their meaning, stay this way for 5 to 10 minutes. Giving all your attention to you instead of others give you the energy to be present to you, thus feeling calmer and more powerful. Okay? So, mas magandang bigyan mo ng atensyon ang iyong sarili kesa sa ibang tao. Okay? So, ayan. Diba? Maging totoo ka sa iyong sarili at pag-aralan mo yung sitwasyon. Kung feel mo na exit, ano ba yun, yung parang nakakaano ka na, yung lunod ka na sa sitwasyon. At kasi baka may third party sa sitwasyon, other people, yung mga taong nakakaalam sa relasyon at pinadidilim nila ang buong potential nito. Okay, so ang gawin mo, bigyan mo ng atensyon yung sarili mo, giving all your attention to you instead of others. Yan ang sinabi niya. Okay, so tingnan natin. Baka merong sitwasyon na masyado ng magulo, nakakalunod na para sa'yo, gusto mo ng pati yung mga sa paligid mo, subukan mo ng break yung sarili mo, okay? So, huwag ka masyadong mag-focus dun sa sitwasyon, sa pangatlong sitwasyon na pinapadilim ng mga tao sa paligid mo, okay? So, bigyan kita ng Bible verse. Ayan, tignan natin kung anong Bible verse ang para sa iyo. Oh, ang ganda oh. 1 Corinthians 16 verse 11. Okay, ang ganda oh. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Alam mo, maganda sa Tagalog to ha. Hanapin natin sa YouVersion para mas maintindihan mo kung ano yung sinasabi niya. Seek ye first, di ba? Sabi niya. Seek the Lord. Okay, seek the Lord. Saan ka na yung version? Nawala. Ayun. Okay. Ayan. Okay. Seek the Lord. Natahimik na ako kasi nagseryoso. Seek the Lord and His presence. Yun. Yan. Okay. Seek the Lord and His presence. Seek the Lord and His strength. Yearn for the sick and peace. Okay. Dito tayo sa Bible. YouVersion. Okay, magtiwala kayo sa Panginoon at sa Kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa Kanya. Ayan. So, yan yung sinabi niya dito, no? So, kung ano man yung pinagdadaanan mo, ulitin ko, maging totoo ka sa iyong sarili, kung ano man yung ginagawang kadiliman ng mga tao sa iyong paligid, para padilimin yung potential, yung buong potential
na nandiyan sa'yo. Close your eyes. At yung kung feel mo na drifting ka because too much noise, too much to do, bigyan mo ng attention yung sarili mo away from thoughts. Yung lumayo ka diyan sa magulong nagpapagulo sa sitwasyon mo or sa isip mo. At ito nga, 'di ba, seek ye first, seek the Lord. So sabi niya, magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan, palagi kayong dumulog sa kanya. Okay? So, ano man ang iyong pinagdadaanan, ah seek, hanapin, magtiwala ka sa Panginoon at sa kanyang kalakasan, palagi kayong dumulog sa kanya. So, ang sabi naman ng angel mo dito, focus only upon your true desires and they come to you upon angel's wings. So, yan ang message mo. Okay? Today, July 11, happy birthday sa iyo at sana nakatulong sa iyo ang mensahe na ito. Bye! Thank you for watching.